Good morning po sa ating lahat. Be ready to feel the presence of God even at the comfort of our homes. But before that, let us read and open our Bibles in Psalms 84 verses 1 to 4. Verse 1, How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. My soul longs, yes, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Verse 3. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even your altars, O Lord of hosts, my King. Verse 4. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. Yes, so Lord God. Hallelujah, Lord God. We will dwell in your place, Lord God. We will dwell in your courthouse, oh Lord God, because this is where we belong. Your house, Lord God, is a place of worship, Lord God, a place of giving and lifting up your name, Lord God, and giving glory to your name, Jesus, Lord God. And we are worshiping, Lord God, even in our homes, oh Lord God, proclaiming your name, Lord God, up higher, Lord God. We ask, Lord God, for you to be in the midst of us, Lord God. Today, Lord God, you are here. Even in our hearts, Lord God, you are here, Lord God. Open our eyes, Lord, we want to see you. Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord, we want to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, He
here, Lord God. You are here to defend our battles. You are here to conquer and win every battles that we are facing, Lord God. When it is your victory, it is our victory as well, Lord God. Surrendering our lives, surrendering our voices to you. Jesus, fill this place. This place with your love, you call us up, you call us up, you go before I know that you've even gone to win my war. You come back with the head of my enemy, and you come back and you call it my victory. My victory is yours. You go before I do, that you've even gone to win my war. You come back with the head of my enemy, and you come back and you call it my victory. All I did was praise, and all I did was worship, and all I did was bow down. And all I did was stay still. Hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better your way. Your way, found it so much better. Your way, it's so much better. You're so much better. You know before I do where my heart can seek to find your truth. Your mercy is the shade I'm living in, and you restore
did was this. All we did is praise you, God. Praise. All we need to do is worship you. We surrender our lives, and all I did was hallelujah, you have saved me. So much better your way. And hallelujah, great defender. So much better your way. Oh, hallelujah, you have saved me. So much better your way, your way. And hallelujah, great defender. So much better your way. Your way, so much better. With you, I'm so much better with you, God. My life would be meaningless without you, God. I am not enough without you, God. I am not enough without you, God. I am not enough without you, God. You promised to defend us. You promised to defend us. So when I thought I lost me, you knew where I left me. You introduced me to your love. You pick up all my pieces, put me back together, 'cause you are the defender of my heart. 'Cause when I thought I lost me, you knew where I left me. You introduced me to your love. So you pick up all my pieces, put me back together, 'cause you are the defender of my heart. 'Cause when I thought I lost me, you knew where I left me. You introduced me to your love. 'Cause you pick up all my pieces back together, 'cause you are the defender of my heart. 'Cause when I
You pick up all my pieces, put me back together, 'cause you are the defender of my heart. And hallelujah, you have saved me so much better. Your way is so much better. Hallelujah, great defender, so much better. Your way. And hallelujah, you have saved me so much better. Your ways. And hallelujah, great defender, so
you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you go. Will you meet me here again? Meet us here, God. It's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? You meet us here again. Meet us here again, God. We want to feel your encounter. We want to feel your presence more, more of your fire, more of your love, more of your blessing, more of your greatness, more of your goodness, more of your passion, God. Meet us here. 'Cause not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. 'Cause not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. 'Cause not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. He is here. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. It's not for a minute was I
your presence, God. 'Cause I need more, Lord. More. I need more of you, Jesus. 'Cause I want more. I want more. I want more of you, Jesus. 'Cause I want more. I want more. I want more of you, Jesus. More of you, God. More of your presence. And more of your love. More of your healing. More. We are not satisfied, Lord. More of you in our lives. More of you in our lives. I'm not enough unless you come. 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 I'm not enough. We need you, God, unless you come. I'm not enough unless you come. We need you to fill our lives. We need you, God. We are surrendering our hearts. Total surrender. 'Cause not for a minute was I forsaken. 'Cause the Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drop us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. 'Cause not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Yes, in your place. Come, Holy Spirit, drop us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again, God? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here Mapagpalang linggo po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nanonood, sa ating mga kapatiran, to our brothers and sisters in Christ, to our families and friends, welcome to our online Sunday service.
Napakasaya po dahil tayo po ngayon ay nagdiriwang ng Mother's Day. Kaya po sa lahat po ng mga mothers na nandyan po at nanonood po sa buong mundo, kami po ay taos-puso na bumabati. Sumasaludo po kami sa inyong kabayanihan, sa lahat po ng mga nanay, mama, inang, lahat pa po ng mga ibang katawagan, mami, mamu. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. So we honor you, though your calling that Jesus will be, through your calling, rather, talaga pong nag-glorify po ang ating Panginoong Hesus Kristo. You know, He designed it and created this, and most of all, Jesus blessed it. As we magnify the calling of the mothers, we magnify Jesus in it. Napakasarap po nun. And to all the mothers out there, continue to glorify and magnify Jesus Christ in your calling. So, tayo po ngayon ay dadako sa pagbubulay sa salita ng Panginoon. Ito po ay pinamagatan ko, Embracing the Calling of Motherhood. Ito po ay hinango ko sa 2 Timothy chapter 3, starting from verse 14 to 17. Alam niyo po, yung biblical calling po ng mga kababaihan and the commitment to interconnect. Nagkakaroon po ng weaving and interconnection po, what we call a family life. As a wife to her husband, as a mother, committed to train and teach their children, and most of all, her commitment to Jesus Christ Himself that will glorify His name. You know, in embracing the calling of a woman whom Jesus is glorified and magnified in her life, will be blessed in her marriage, blessed in fulfilling her motherhood, and a good manager at home. Kung paano po niya na ma-manage, nagagawa ng maayos, may kapayapaan sa loob ng tahanan. Alam naman po natin, talaga pong kapag ka po sa loob ng tahanan, lahat po ng klase ng chaos maaaring nandyan, lalong-lalo na kapag ka po yung nakatira ay marami pong bata. Talagang masaya po, pero talagang masasabi natin, dumaan din po kami dyan, talagang parang distraction. But you know what? Grabe po yung sacrifices na ibinibigay ng mga nanay sa lahat ng mga nag-embrace yung makap sa pagkakatawag na kung paano ang bawat isa ginagamit ng Panginoon para maging daluyan ng kanyang pagmamahal at daluyan ng kanyang salita. At ito ay magpapasa sa salinlahi para magpatuloy ang gawain sa ubasan ng Panginoon. So inaanyayahan ko po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nanay sa buong mundo. Ang aming mga nanay na siyang nagsakripisyo, magmula nung kami ay isinilang sa mundong ito, they give their time and everything, their provision, their protection, para kami ay mapalaki na naaayon po sa inyong kalooban at pagkakatawag sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw ang pumagitna sa oras na ito, sa lahat po ng mga mensahe na ninanais po ninyo na matutunan po namin. I-prepare niyo po ang aming puso't isipan. Banal na Espiritu, kayo po, O Lord God, ang magbigay ng understanding sa lahat po ng nais niyong matutunan namin. Lalong-lalo na, Jesus, kami po ay nagpapasakop sa iyong makapangyarihang dugo. Humihingi po kami ng kapatawaran. Nagpapalinis po kami. Hugasan niyo po kami, Panginoon, that we are righteous in your sight, Father, through your Son, Jesus Christ. Prepare us for this time, O Lord God, that we will have the strength that is coming from you, through your message, through your word, that it will nourish our spiritual life. And as we, Lord God, give
everything to you. We humble ourselves before you. Thank you so much, O Lord, for your love and your faithfulness. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, again, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito po ay ating pagbubulay-bulayan ang mensahe po na isinulat ni Apostle Paul kay Timoteo. You know, the biblical calling of a woman and the commitment to interconnect what we call a family life. Talagang ito po ay kinakailangan na magkaroon ng sapat na kaalaman, sapat na kalakasan, lalong-lalo na yung tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon na kahit sa kabila ng mga pagsubok, lalong-lalo na yung mga difficulties, yung mga trials na pinagdadaanan natin, alam po natin na tayo po ay matagumpay na sa pangalan ni Jesucristo. So in this service that we are now having, let us all enjoy this wonderful time, especially kung kasama pa po ninyo or buhay pa po ang inyong mga nanay, batiin po natin sila na mararamdaman nila na kahit magkakalayo po tayo, yung pagmamahal, alam po nila na nandun po tayo, na tayo ay nasa mabuting kalagayan, yung word of affirmation that we love them, kahit po na may kanya-kanya na po tayong buhay, alam po natin na kahit na ganitong sitwasyon, andun po yung pagkalinga natin sa ating mga nanay at sa ating mga magulang. Alam nyo po, sa sitwasyon po na ating pinagdadaanan, marami po talaga ang dumadaan sa matinding pagsubok. And we know na sa bawat sacrifices na ginagawa ng mga nanay, yung pagiging babae, being a woman, embracing the calling of God. Alam niyo po, sabi ko nga, there are different walks of life. Yung mga buhay na ginagalawan po natin, may kanya-kanya po tayo mga challenges, may kanya-kanya po tayo mga pagsubok, may kanya-kanya po tayo mga pinagdadaanan, may mga kanya-kanya rin po tayong experiences. And you know what? In the central core to fulfill the calling of a woman is none other than Jesus Christ. Kaya nga po, in this illustration, alam po natin ito po yung time na kung saan bibisitahin na po ng Panginoon, ng mga kababaihan ang Panginoon para po ma-check at mabigyan siguro ng kung ano yung mga dapat ilagay sa isang patay na. But you know, yung status ng buhay nila bilang mga kababaihan, meron pong iba-ibang pinagdadaanan yan. Alam din naman po natin na isa po sa mga na hinango ng Panginoon sa kamatayan ay si Mary Magdalene, na kung saan talagang papatayin na siya noong mga panahon na nahuli siya na nakikipagtalik sa ibang lalaki na hindi niya asawa dahil siya ay prostitute, pero siya ay iniligtas ng Panginoon at pinatawad sa kanyang mga kasalanan. You know, there are a lot of single women, and most probably marami ang mananatiling single. For some reason, maaaring ang pagiging single nila is a calling from the Lord. And some it is because of their own choices, na mas pinili na nila at mas ginusto na nila na maging single sa kanilang buhay para magawa nila kung ano man yung gusto nilang gawin. Meron naman pong mga kababaihan na single mother at hindi nagkaroon ng pagkakataon na magampanan yung interconnection in creating a family life in the context of marriage. So there is a missing link na sinasabi ko nga, when you interconnect, when you weave that connection, parang web na para mabuo mo siya. But this part, being a single mom, merong missing.
And that is a husband. Meron naman po mga kababaihan na may asawa pero hindi magkaanak or pinili ng mag-asawa na hindi na lang mag-anak, maaaring they are in a mission dahil hindi rin nila maaasikaso, dahil palipat-lipat sila ng lugar, or kung ano man yung reason kung bakit nag-decide ang mag-asawa na wag na lang mag-anak. Meron naman po na mga kababaihan na kumpleto. May asawa, may anak, pero dahil sa sitwasyon na kanilang pinagdadaanan, mas pinili din ng babae ng, na magkaroon ng part-time or full-time job para makatulong sa finances ng kanilang pamilya. At meron din naman po mga kababaihan na talagang andoon yung joy niya na ibinigay niya na ang lahat ng kanyang oras para maging full-time housewife, maging full-time mother. So, there are different walks of life na pinagdadaanan ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa mga nabanggit ko po na mga kababaihan. And all of these things na pwedeng katatayuan ng isang babae, pumapaloob po dito ang grasya at habag ng ating Panginoong Hesukristo. Kung pinili man ng babae na maging single, o dahil siya ay tinawag na maging single, or pinili niya na hindi na lang siya mag-aasawa, pumapaloob po doon ang grace ng Panginoon. Kung naging single man siya, nagkamali man siya ng una, andun pa rin po nangingibabaw ang grace ni Jesus Christ. And sa lahat po ng mga examples na nabanggit ko po, nandoon po lagi ang grace ng Panginoon. Kaya nga alam niyo po, dito hindi man po natin ma-address ang lahat ng issues ng buhay ng mga kababaihan, but I want to encourage all the women, especially the mothers, about the message of God in my sermon for this day. Mga kababaihan na tumayo at niyakap ang pagkakatawag nila sa Diyos sa kanilang pag-aasawa at nandoon ang desire sa kanilang puso to be a good steward and a servant for the kingdom of the Lord. So ito po yung isang halimbawa na talagang niyakap niya, talagang ibinigay niya ang kanyang oras, ang kanyang mga nalalaman patungkol sa Panginoon. And most of all, yung pagiging ina kung saan siya ay naging daluyan ng buhay na salita ng Diyos. At ito ay taos-puso niyang itinuturo at itinuro sa kanyang anak o mga anak dahil yun ang nakita niyang noble task, the highest calling na in-embrace niya bilang isang ina, committed in her marriage, committed in teaching her children, managing her home, and most of all, even have time in serving the Lord. Alam niyo po, napakasarap po kung ganito po ang nai-experience natin bilang mga anak. Na nakita natin at nadama natin ang unang kahulugan ng pagmamahal sa ating mga ina. Na talagang, kaya po yung tinatawag nila na astorge love, lalong-lalo na po sa mga nagbe-breastfeed na mga nanay. Yun po palang distance na habang nagdedede yung bata at nakatingin yung bata sa mata ng nanay, na parang nakaganon, nagpo-flow po yung love at damang-dama nung bata yung pagmamahal na kahit hindi niya ma-explain, pero yung nararamdaman niya ay nagbibigay ng security sa kanya
kahit na siya ay wala pang kamuwang-muwang. Ito nga po yung sinasabi ko na kapag ka po niyakap at talagang yung pagkakatawag sa isang babae na maging asawa, maging nanay, at manage ng tama ang kanyang tahanan, then siya ay nagiging daluyan ng pagpapala. Lalong-lalo na yung daluyan ng salita ng Panginoon para maturuan ng mga bata. At dahil doon, nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Ika nga, ito yung tinatawag kong the Joshua generation. Ang sarap po na kung paano po nagkakaroon ng confidence ang mga magulang, lalong-lalo na ang nanay, kapag alam niya at alam niya sa puso niya na nagampanan niya ng naayon sa ipinapagawa ng Panginoon sa kanyang anak. Wow, alam niyo po kahit po saan po pumunta yung kanyang anak, andun po yung trust niya, lalong-lalo na yung pananampalataya niya sa Panginoon na hindi mapapahamak ang kanyang anak dahil kung anuman yung mga naitanim habang siya ay bata pa patungkol sa mga katuruan kung sino si Jesus sa kanilang buhay, then it will not depart from them. Dito makikita ngayon ang environment na makikreate ng isang tahanan dahil ito ay pinuno ng pag-ibig, pinuno ng presensya ng Panginoon na kung saan damang-dama ang kapayapaan, andoon yung kagalakan, na kahit na alam nyo po yung sitwasyon natin na hindi man nagkaroon ng financial freedom ang pamilya, pero kung puspos ng pagmamahal at presensya ng Panginoon, alam nyo po yung salitang contentment na kung saan talagang lubos na nagpapasalamat kung ano man yung meron na ipinagkatiwala ang Panginoon, talagang ina-acknowledge ng pamilya, lalong-lalo na sa katuruan na ipinasa ng nanay sa kanyang anak, na iyong anak ay lumaki na may takot sa Panginoon. So napakasarap po ng environment. Makikita sa breed or character ng bata kung ano ang pagpapalaki sa kanya. The type of environment wherein the community around it will be magnetized. Alam niyo po, yun ang sarap na kapag ka sa community na ginagalawan mo, na nalaman nila na ganun na lang yung meron sa tahanan ninyo. Alam niyo po ba na kayo po ay magiging magnet, ang mga tao ay pupunta sa inyo, and even, they want to have that kind of ideal family. But of course, there's no such thing as perfect family. Talagang lahat naman po tayo dumadaan sa tribulation. Lahat po tayo, there's no such thing as family 101 na kung saan on the spot, alam mo na step by step kung ano ang tamang pagpapamilya. Kaya nga po, itong sitwasyon ng pagpapamilya, ang marriage po is a mystery. Sabi nga ni Apostle Paul, two different people to become one. Yung environment magkaiba, yung culture magkaiba, then all of a sudden, pagsasamahin mo para maging isa. So, two different people, two different character. Pero alam nyo po, nagiging isa po sila dahil nandun po ang Panginoong Hesukristo pumapagitna. Kaya po, napakaganda po na it really takes three in marriage. It takes three in a relationship. Lalong-lalo na when you interconnect your married life, your being a mother, yung ginagampanan mo, ini-embrace mo yung pagkakatawag sa'yo, and at the same time, you are able to manage the peace sa tahanan mo na hindi ito talagang pag uuwi ka talagang wow, ang sarap umuwi sa bahay namin, sa tahanan na ipinagkatiwala ng Panginoon dahil makakasama ko ang pamilya ko. Kaysa yung sasabi mo, uuwi na naman ako sa walang kwenta, sa nakakainis, andyan na naman si nanay, makulit, si tatay, utos ng utos, bla bla bla. Dito mo makikita yung kondisyon ng puso mo, kung ano yung joy na meron ka. And ito rin po yung character na kung paano ka pinalaki
ng iyong mga magulang. Kaya po sa lahat ng mga nanay na niyakap at ginampanan ang pagkakatawag sa inyo ng Diyos, alam niyo po, ika nga, we salute you. Saludo po talaga kami. Kami po ay taos-puso na nagpapasalamat sa lahat ng sacrifices ninyo. And you know, sa mga kababaihan na nag-uumpisa pa lang or hindi pa lubusan po na in-embrace at niyakap ang pagkakatawag sa pagiging ina at asawa ng inyong pamilya, I encourage you to fulfill your mandate. Embrace what God has instilled in your life. Because you cannot get the encouragement from the world because of the deception of Satan and all the lies he is throwing at us. Like for instance, the parable of Jesus Christ, how he described marriage and the church. Talagang andun po yung poprotekta ng Panginoong Jesus, kung paano niya dapat binibihisan ang iglesia na parang katulad ng asawa. And aside from that, kung paano niya ito pinapahalagahan. Being a mother and to be a catalyst for change sa mga bata wherein they will understand their value. Paano po natin maipapasa sa ating mga anak yung value at kung sino sila sa harapan ng Panginoon. So the environment sa tahanan ninyo, dahil ginagampanan mo ang pagiging maayos na tagapamahala kung saan makikita at damang-dama ang presensya ng Diyos. But you know what? In all of this, kung ang focus na iyong ginagawa ay kung ano ang ibinibigay ng mundong ito, then you know what? That is the problem. Doon ngayon papasok ang isang sitwasyon na talagang makikita mo yung difficulty, makikita mo yung frustration. Kaya po kung ang focus ninyo sa pagiging ina ay nakapaloob sa kung ano ang sinasabi ng mundong punong-puno ng kaguluhan, then I can say, wala itong kapayapaan. Walang kapayapaan sa marriage, walang kapayapaan sa relasyon ng magulang sa mga anak, walang kapayapaan sa loob ng tahanan. And this is not the will of God. In your life, in your marriage, being a mother, and in your home. I'm speaking into your heart right now. Being a woman of God in your marriage, being a mother and a good steward in your home is a very high calling from the Lord. And if you are that woman, praise be to God. Dahil alam ko rin po yung difficulty na naranasan ng aking nanay nung ako ay kanyang pinapalaki. Andun po yung, alam nyo po yun yung, yung maraming sitwasyon na talagang challenging part bilang nanay. Lalong-lalo na kapag ka ang isang bata ay talagang challenging din sa pagpapalaki. Kaya po alam nyo po, malaking factor po dito sa atin. If you are that woman embracing your calling to become a godly mother, praise be to God. Kaya po alam nyo po, ito pong verse na aking babanggitin in the book of Titus chapter 2. If you will find joy to what was written in this book. Ang sabi po dito, in Titus chapter 2, verses 3 to 4, ganoon din sa mga nakatatandang babae. Turuan mo sila mamuhay ng maayos bilang mga mananampalataya. Huwag silang mapanira sa kapwa at huwag maging mahilig sa alak. Dapat ay ituro nila ang mabuti upang maturuan nila ang mga nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Take note of that. And then in verse 5,
marunong kung ano ang nararapat. Malinis ang isipan, masipag sa tahanan, mabait, at nagpapasakop sa asawa upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating itinuturo. Grabe po, no? Kung ito'y nabanggit sa scripture sa Titus, nagbibigay sa iyo ng joy, nagbibigay sa iyo ng peace and encouragement at hindi ka na-offend. Praise be to God. The result of a woman, a mother, a wife who heeds God's calling in her life, a very good example to all of us. Kaya po alam niyo po, napakaganda po ng halimbawa na nais pong ma-share ng Panginoon, lalong-lalo na po sa kung ano ang magiging resulta ng pagyakap ninyo at pagtalima sa pagkakatawag sa inyo bilang mga ina ng tahanan, bilang ilaw ng tahanan. So if you have your Bibles with you, and I hope that you have your Bibles with you, please open it in the book of 2 Timothy, chapter 3, starting from verse 14. Sasabi po rito, and I quote, "But you must continue in the things which you have learned." Take note of that. "Which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus." And in verse 16, "All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work." Alam niyo po, gusto ko pong basahin ito sa Tagalog version. Ang sabi po dito, "Ngunit ikaw, sinasabi po ito kay Timoteo, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan. Dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan." Wow, grabe po, no? "Na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo." And in verse 16, "Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos." Tingnan po natin mga kapatid ang mga katagang binitawan ni Apostol Pablo patungkol sa mga pinapayo niya kay Timoteo. Kung paano naging mabuti para kay Timothy ang mga natutunan niya at kung paano siya nagpagamit sa ubasan ng Diyos. And there are two questions na ating pagninilay-nilayan. The first question, where did Timothy learn the Word of God? So natutunan niya ito nung sinabi niya doon sa verse 14, "But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them." So kanino niya natutunan yon? Of course, dito ngayon pumapasok ang kanyang inang si Eunice and even ang kanyang lola na si Luis. Dahil mula pa sa kanyang pagkabata, namulat na siya sa salita ng Diyos. Kaya po, nabanggit po in 2 Timothy chapter 1. Ang sabi po rito, "I am reminded of your sincere faith." Talagang nakita ni Apostol Pablo, "a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well." So bakit, kung makikita po ninyo, no, dito po sinabi po ni Apostol Pablo na
I reminded of your sincere faith, Timothy, na nakita ko itong pananampalataya na ito ay nakita ko sa nanay mo at sa lola mo. At nakikita ko na yung pananampalatayang yun, nagampanan nilang maipasa sa iyo dahil yan ang pananampalatayang iyong pinaniniwalaan. And you know, take note of this ha, ang nabanggit po, yung nanay at yung lola. Bakit hindi nabanggit ni Apostle Paul dito ang tatay ni Timothy patungkol sa mga natutunan niya about the Word of God? And you know the answer? In the book of Acts chapter 16. Ang sabi po rito, Paul came also to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer. But his father was a Greek. Wow. If you will ask me which is maaaring naging tanong ninyo ito kanina, na sinasabi ninyo siguro or naglalaro sa isipan ninyo, Pastor, mahirap kasi ituro ang salita ng Diyos sa mga bata dahil iba ang paniniwala ng aking asawang lalaki. Or there are instances sa mga mag-asawa na nahihirapan ituro sa anak yung Word of God because the husband himself doesn't believe that there is God. Kapatid, as how the Scripture guides us and gave us a concrete example na magagawa natin ang nais ipagawa ng Panginoon kung yayakapin mo at gagampanan mo ang ipinapagawa sa iyo. How come that the mother and grandmother of Timothy was able to teach him mula pa nang siya ay bata? Take note, nung panahon na iyon, mababa po ang status or yung katatayuan ng mga kababaihan noon. Alam, if you are reading your Bible, especially in the Old Testament, talagang wala pong boses ang mga kababaihan. Talagang sumusunod lang sila sa kung ano ang sinasabi ng asawang lalaki. And take note, ang tatay ni Timoteo ay Grego. Iba or hindi naniniwala sa Diyos ng kanyang nanay at ng kanyang lola. You know, God is aware in our situation. Take note of that. Kaya nga napakaganda na binigyan niya tayo ng Biblia na ating susundan para magawa natin ang ipinapagawa ng Diyos. Amen? Ito po ay isang magandang reference. Ito po ay isang magandang halimbawa na pwede, kaya natin gawin. Lalong-lalo na. Kaya nga po, sa mga kababaihan, I encourage you, embrace your calling as a wife, as a mother, as a good steward, a good manager in your home. Kung ano, you know, here's the thing. Kung dito sa sitwasyon na ito, hindi natin or hindi mo magagampanan at may embrace ang iyong pagkakatawag bilang ina at ilaw ng tahanan. Kung ano ang nakikita ng mga bata sa loob ng tahanan at kung paano mo ipinapadama sa kanila yung mga bagay na nakikita at natututunan nila, then yun ang kanilang gagayahin. Kung ano ang nakikita ng mga bata sa loob ng tahanan, lalo na sa mga ina ng tahanan, ang siyang malaking influence sa paghubog ng pagkatao ng bata. And that is the second question. What does your child or children remember of you as a mother or as a parent? Does the child see godly mother in you? Are you committed to fulfill the calling from the Lord to your family? Kaya nga po alam nyo, sabi sa verse 14, but you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. So Apostle Paul reminds Timothy to hold on to the faith na kanyang
na kanyang na embrace, na kanyang natutunan at nakita niya sa kanyang nanay at sa kanyang lola. Sabi niya, hold on to what you have learned and to whom you learned from it. Saan mo at kung kanino mo natutunan yan, panghawakan mo yan dahil yan ang totoo. For many, many years na naging proven na ang ating Diyos ay ang tunay na Diyos na totoo at tapat sa lahat ng kanyang mga sinasabi. And you know, natutunan ni Timoteo yung pananampalataya na yun sa kanyang nanay at lola na kung saan dito nagbigay ng encouragement si Apostle Paul na kahit anong mangyari, mahirap man ito sa sitwasyon ni Timoteo, ito yung natutunan ni Timothy. Will give him the courage, the faith to run with endurance the race that has been set before him. Kaya ang sabi sa verse 15, doon po sa ating pinag-aaralan, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan. Take note, nagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mga nanay, huwag po tayong susuko at titigil sa pagtuturo sa ating mga anak, lalo na makakitaan tayo ng magandang halimbawa patungkol sa Diyos at ito ang ating isinasapamuhay. Alam niyo po, naalala ko po, during my younger years, talaga po may early child memory. Alam niyo po, when my nanay brought me to the church, every Sunday, though hindi ko siya nabibigyan ng pansin, and isa sa mga reason kung bakit ako sumasama sa nanay ko para mag-church nung kami ay nakatira sa Manila, bandang Bustillos pa po yun. Nagko-commute kami papunta doon. Dahil after mag-church, nai-excite na ako dahil yayayain ko na ang nanay ko, kumain kami sa burger. Isang burger house. Wala pa pong Jollibee nung mga panahon na yun sa lugar na yun. So, wag niyo na pong tanongin kung ilang taon na po ako. Alam niyo po yun na after namin mag-church, kakain kami. But you know what? Little did I know, malaking factor pala yung linggo-linggo magkasama kami pumupunta ng church dahil nagkaroon ng sowing sa aking puso about God. Kaya bata pa po ako, I enjoy watching Flying House and Superbook. Noong mga panahon na yun, 2D pa lang ang cartoons. Talagang yung mapapansin mo na yung drawing lang na paganon, na hindi mo siya mapapaikot ng 3D na merong likod. Wala, harap lang po yun. Ganun lang po siya kasimple. Pero napakaganda po nun. Talagang sinusubaybayan ko ang lahat ng kwento na ipapalabas sa TV patungkol sa Panginoon. And I am having the joy na little did I know nga na sabi ko nga na nagkakaroon na pala ng sowing sa aking puso. I saw, in nanay, yung pagiging madasalin. Talagang, bata pa po ako kasi ako po yung pinaka-youngest. So, katabi ko po sila sa pagtulog. Naalala ko nga po parang first year high school, second year high school na ako, kasama ko pa sila sa higaan. Pero nakikita ko po sa kanya every time. Grabe po yung covering niya ng panalangin sa amin, sa kanyang mga mahal sa buhay. Nakita ko po sa kanya kung paano po yung compassionate heart na meron siya patungkol sa pag-aalaga at pagbibigay sa kung ano yung dapat naming tanggapin bilang mga anak. Dumating po yung time, I remember, nung hindi makakapunta sa church si nanay. Naalala ko po yun kasi dahil na-develop po sa akin yung eagerness na every Sunday pumupunta ng church, I was grade 4 then. Naalala ko po yun dahil meron pong senaryo na kung saan hindi po nakasama si nanay at hindi makakapunta ng church. Kaya ang nangyari po, ako po mag-isa ang pumunta ng church. So nag-commute po ako
nakabisa ko yung ginagawa ni nanay pagka pumupunta po kami ng church every Sunday, and parang ginaya ko lang po yun. And hindi ko rin po makakalimutan yung part na yun kasi nga nagalit po yung kapatid kong nakakatanda kung bakit pinayagan daw ako ng nanay ko pumunta ng church. Alam niyo po, ito po yung senaryo. Of course, not all the time naging masunurin ako bilang anak. Sabihin na lang po natin na medyo may tinatago akong kakulitan ng mga panahon na yon. Alam niyo po ba hindi naman po talaga ako makulit. Naniniwala mo? Yung bahagyang kakulitan ko na yon, na-witness ng nanay ko na ako po ay nalaglag sa approximately 20 feet na height. Nandun po ako sa taas at nakita niya kung paano ko nalaglag. And doon sa kinalalagyan po namin kung saan po kami nakatira, nasa second floor po kami eh. Talagang mataas po yung lugar na yon. Dahil yung area po na yon ay pabrika ng mga bag. So yung pong makina is a heavy duty sewing machine. Ito po yung kung nakakita na po kayo na yung sinuli, yung lagayan ng sinulid, ganito kataas, yung bakal na nakausli. At doon nila nilalagay yung mga maraming sinulid or yung malalaking sinulid. So yun po yung babagsakan ko. And when my mother saw me na nalaglag ako doon, grabe po yung fear na na-create niya to the point na sinasabunutan niya yung sarili niya, inuuntog niya yung ulo niya sa wall. At parang gusto niya nang mamatay. And kaya nga sabi ko, grabe po talagang totoo ang guardian angel. Dahil nung panahon na nagkukumahog ang mga tito ko na tignan at habulin ako sa pagkakalaglag ko na yon, hindi nila ako nakita kung saan dapat ini-expect nilang babagsak ako. Nakita nila ako sa loob ng kahon na malaki. And doon ko sinabi na mayroon pong sumalo sa akin at nilagay ako sa kahon. And when my mother saw me na umaakyat ako, grabe yung pagyakap niya sa akin na hindi ko talaga makakalimutan na kahit bata ako, may mga senaryo sa buhay po natin na hindi talaga natin makakalimutan. Nakita ko po yung pagyakap niya at yung sobrang pasasalamat niya na kahit na kapiranggot na guhit o galos sa aking katawan ay walang nangyari. May mga instances din po na yung around I was 11 years old, naputukan naman po ako ng 5-star. Na parang muntik nang humiwalay yung hinlalaki ko sa aking left hand. Yung kamay ko naputukan. And wait, there's more. Nung ako naman po ay nung nasa grade 6 na, naglalaro po kami ng taguan. Kami po ay nagtatakbuhan. And then, nagkabanggaan kami ng kalaro ko to the point na itukod ko pala yung kamay ko at na-fracture. So, could you imagine yung difficulty na naranasan ng nanay ko, yung hirap dahil sa hindi naman ako ganun kakulit. Playful lang po ako nung mga panahon na yon. Pero grabe po yung hirap na nang iisipin ko nga, ang dami palang nangyayari sa akin. Marami pa po. Kanina nga po kahapon pala kausap ko yung mother ko. Sabi ko, "Nay, ano ba yung mga naranasan ninyo na nung maliit ako?" "Ay, naku," sabi niya, sabi ko, hindi nga ako makulit eh. Ang likot mo," sabi sa akin. Kung ano-anong disgrasya ang inabot mo. Yung mga kinikwento ko po dito, ito kasi yung mga parang major part na naranasan ko na hindi ko nakalimutan eh. Pero marami pa pong kinikwento yung nanay ko ng mga bagay na nagkaroon ng difficulty, yung hirap yung nanay ko sa pagpapalaki sa akin. And alam niyo po yung isa sa talaga sa pagpapasalamat ko, sa kabila ng mga nangyari, even yung mga kalokohan ko, hindi po ko sinukuan ng nanay ko. Na kung sumuko siya and gumib up siya, that memory is 44 years after at siya ay sumuko, I might not be in front of you declaring
the goodness of Jesus Christ in my life, in our lives, na sa kabila ng mundo ng ginagalawan natin, merong pag-asa at merong buhay na nag-aantay sa ating lahat. Kaya po, alam nyo po, um, ito po yung mga bagay na masasabi ko na talagang isa sa pinagpapasalamat ko sa nanay ko at sa mga nanay po. And also, um, please don't get me wrong kung taliwas naman ang mga naranasan mo nung panahon na ikaw ay maliit sa nanay mo o sa magulang mo, kung saan naranasan mo kabaligtaran ng mga sinishare ko. Maaari na you just want also to encourage ang mga anak despite na hindi naging maganda ang iyong memories sa iyong nanay o magulang at marami kayong kapighatian or pain na naranasan. Remember this, when sin abound, the grace of God abounds more. Mas mangingibabaw dito ang grasya ng Panginoon. Let us lift all our cares to God because He cares for you. Ano man ang iyong madilim na karanasan, hayaan mong balutin ng makapangyarihang dugo ni Jesus ang mga karanasang ito at mangibabaw ang kanyang biyaya, habag, pag-ibig at mapalitan ng kagalakan at kapayapaan sa iyong puso. Alam niyo po, para pagdating ng panahon, ikaw naman ang darating sa pagiging magulang o pagiging nanay ng iyong magiging anak. Then embrace the highest calling as a godly mother who will interconnect the family life to be a good wife, a good mother who will train and teach the ways of God to be a good role model to your children. Kaya alam niyo po, sa lahat po ng mga nanay, alam ko po na hindi po talaga madali. Yung pag-aasawa is one thing, but yung pagiging nanay is another thing because it is a continuous process. Kahit na nag-asawa na yung anak mo, nanay ka pa rin na tumatayo sa anak mo. And you know what? Napakaganda po ng sinabi ni Elizabeth George. Ang sabi niya po rito, a godly mother loves God with all her heart, soul, mind, and strength, and teaches her children to do the same. Grabe po, no? Talagang, alam niyo po, alam ko po na magkakaiba po tayo ng mga karanasan patungkol po sa ating nanay. But you know what? In all of these things, dito po makikita po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat. When He died on the cross for you to have life and have it in fullness. Lagi pong nire-remind tayo ng Panginoon yung responsibility sa pagkakatawag na sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa mga nanay. Kaya nga po, alam niyo po, and I will close with this in this verse. Sabi po sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya alam niyo po, maraming salamat po sa lahat ng mga nanay na ibinigay ang lahat ng inyong oras, sacrifices. And you know what? May mga senaryo, maaaring kung ikaw man yung nanay na yan, at nararanasan mo na sa kabila ng ginawa mo sa iyong mga anak, and yet, nandun pa rin, nagkaroon ka ng frustrations, nagkaroon ka ng pain, kung ano man yung inaasahan mong kapalit sa mga sacrifices na ginawa mo sa kanila. Remember po, mga nanay, hindi po natutulong ang ating Diyos. Kung alam niya po ang
ang hirap, ang bawat luha na pumapatak sa inyong mga mata. Kaya nga po, alam niyo po, kung naiisip ko rin talaga kung ano man yung mga bagay na nagawa kong pagkakamali sa aking magulang, sa aking nanay. Talagang nandun po yung effort na ginagawa naman namin, lalong-lalo na din sa aking asawa, kung paano namin mapapalaki ang aming mga anak at maipasa namin sa kanila ang katuruan ng Panginoon na kung saan sila ay lalago at lalaki in the knowledge and wisdom of the Lord. Kaya po, sa oras po na ito, samahan po ninyo ako. Kung kasama man po ninyo ang inyong nanay ngayon, please embrace her right now. Ipadama mo ang iyong pagmamahal. At tayo ngayon ay sama-sama ipanalangin po natin ang ating mga nanay. Let us all close our eyes and bow our heads. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa aming nanay na ipinagkaloob niyo po sa amin, na ginagamit ninyo, Panginoon, at ginamit ninyo na maging daluyan ng inyong salita papunta sa amin. Para po malaman po namin ang unang kahulugan ng pag-ibig, ang pag-aruga. Malaman namin ang proteksyon na kami ay safe sa piling ng aming nanay. Ganon din po yung nararamdaman naming kapayapaan na kahit na kami ay dumadaan sa mga pagsubok, kapag kami ay nakadama ng pagmamahal na nanggagaling sa inyo at ipinapadaan nyo ito sa aming mga nanay. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Ganon din, O Lord God, kami po ay nananalangin sa mga anak at sa mga nanay, mga magulang na hindi man nakararanas ng ganitong pagkakatawag ng nanay upang magampanan niya ang responsibility. Lord, alam ko po na hindi pa huli ang lahat. You are the God of second chances, na kung saan, Panginoon, you are now restoring family sa mga magulang, yung mga anak na nasaktan nila. Lord, I know na i-restore mo ang relationship na ito. Because this is your grand design to the family. Kung paano mo tinawag ang mga kababaihan to interconnect and weave the calling that you have called them to be a wife, to be a mother, to be a good manager in their homes. And most of all, O Lord God, to be of service in your vineyard. Kaya Lord, dalangin ko po at kami po ay nagpapasalamat. We honor our mothers. We bless them. Lord, anuman po, Panginoon, yung mga pagpapagal na kanilang ginawa, all the sacrifices, all their labors, O Lord God, will not be in vain. Lord, gamitin mo po, Panginoon, ang bawat pamilya, lalong-lalo na sa mga nakakarinig ngayon ng inyong mensahe, that restoration will flow, that unity, O Lord God, and your love will reign in us, na mapupuspos kami ng inyong joy, ng inyong kapayapaan, ng inyong pag-ibig, O Lord God. Kaya, Panginoon, kung ano man po, O Lord God, in behalf of all the children, sa mga anak na nagkamali at nagkasala at nasaktan ang aming mga nanay, Lord, we ask for forgiveness. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. At ganun din po, O Lord God, sa mga nanay naman na nasaktan nila ang kanilang mga anak, Lord, touch all the children na nasaktan to have a compassionate or forgiving heart, na mapatawad nila ang kanilang mga magulang, ganun na lalong-lalo ng kanilang nanay. Lord, I know, O Lord God, and I know in my heart that you are in control, that you know what is best for us.
Kaya Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga bagay, all our anxiety and our cares to you because you care for us. Thank you so much, O Lord God, for your love. Thank you so much, O Lord God, for your faithfulness, for your grace and mercy, for your understanding, for your patience to all of us. At ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang may taas sa aming buhay. Thank you so much, O Lord God, for your love and for your faithfulness. All glory, all honor, all majesty and praise belongs only to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po. Tayo po ay nagtatapos na sa ating gawain. And of course, again, I would like to speak into your heart to continuously support our church, for this is God's church in Word for the Word Las Piñas, through your tithes and love offering. So we will be flashing on the screen ang account name ng Word for the World Christian Fellowship Incorporation under China Bank Pamplona Branch with account number 1400880-816. So tayo po ay nagtatapos na and we will be closing in benediction. May the love of God, the grace and mercy of our Lord and Savior Jesus Christ, and through His blood, we are cleansed and we are righteous in God's sight, and the wonderful fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. Amen. May God bless you and God protect you. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We want to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, be revealed.
Jesus be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here. Oh, you're here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus, oh, Jesus be revealed. Hey! Your internet's so fast, God. Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. You are here. You are here. Holy, hallelujah. God is here. Holy, holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. Lord God, you are here in our hearts. You are here in the midst of us. Hallelujah. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We join